Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sandali po nating iniiwan ang ating 40 araw na paghahanda sa panahon ng Kwaresma para bigyang daan ang mahalagang kapistahan, ang kapistahan ni San Jose, esposo ni Maria. Mahalaga ang naging papel na ginampanan ni Jose sa kasaysayan ng kaligtasan. Kung si Maria ang nagluwal kay Jesus sa kanyang sinapupunan, ang tumayong ama ni Jesus nung siya ay isilang hanggang sa huling sandali ng buhay ni Jose, ay ang sinasabi ngayon sa Ebanghelyo na isang taong matuwid, si San Jose. Bakit ba sinabi na siya ay matuwid? Sapagkat kung pagninilayan at kung pag-aaralan natin ang kanyang buhay, tunay na siya'y isang taong matuwid mula sa angkan ni David. At ito ay nasa hula ni Propeta Isaias na ang anak ng Diyos na isisilang ni Maria ay magmumula sa angkan ni David. At si Jose ay malinaw na nagmula sa angkan ni David. Kaya nga, sabi sa Ebanghelyo, nung mapakita ang anghel kay Jose, ang pagbati ng anghel kay Jose ay nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Kinilala ng anghel na itong si Jose ay anak ni David. Ibig sabihin, nagmula sa angkan at lahi ni David. Sa makatuwid, ang pagiging ama ni Jesus para kay Jose ay naaayon sa plano ng Diyos. Kaya nga, nung mabalitaan ni Jose ang nangyari, hindi niya ito alam. Bagamat siya nagmula sa angkan ni David, wala siyang kaalam-alam na siya ang magiging ama ni Jesus. Tatayo siya bilang esposo ni Maria at magiging responsableng ama para kay Jesus. At dahil nga siya'y isang taong matuwid, mas pinakinggan niya ang kung ano ang kalooban ng Diyos kaysa sa kanyang sariling kagustuhan. Ibig sabihin, nung mabalitaan ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao at malinaw kay Jose na wala siyang kinalaman sa pagdadalang tao ni Maria, ano yung naging desisyon sana ni Jose? Hiwalayan ng lihim si Maria. At sa ganitong paraan, maililigtas niya sa kapahamakan si Maria. Lalayo na lang siya ng tahimik at wala na siyang gagawin pa pagkatapos. Ayaw niyang malagay sa kahihiyan at sa kapahamakan si Maria. Kaya iyon ang desisyon ni Jose. Lalayo, aalis na lang ako. Pero sabi ng Ebanghelyo sa panaginip, napakita kay Jose ang anghel ng Diyos at ipinaunawa ang lahat sa kanya. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus. At dahil nga isang taong matuwid, may takot sa Diyos, masunurin sa Diyos,
Kahit meron na siya na buong desisyon para sa kanyang sarili na siya'y lalayo na lang, hindi niya ito ginawa. Mas sinunod ni Jose ang kagustuhan, ang kalooban, ang plano ng Diyos. Kaya nga sabi ng Ebanghelyo, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Inako ni Jose ang responsibilidad para maging esposo ni Maria at ama ni Jesus. Kaya salamat kay Jose sapagkat siya'y nanindigan hindi para sa kanyang sariling kagustuhan, kundi para sa kung ano ang kagustuhan at plano ng Diyos. At mahalaga ito mga kapatid na matutunan natin at matularan sa halimbawa ni San Jose. Sa buhay natin, hindi mawawala yung meron tayong sariling pangarap, mayroon tayong sariling kagustuhan, at talagang gagawin natin ang lahat para sa ating pangarap at para sa ating kagustuhan. Pero katulad ni San Jose, sa pagninilay at sa pananalangin natin, alamin natin, yun bang pangarap at kagustuhan kong mangyari sa buhay ko, yun din ba ang pangarap at kagustuhan ng Diyos? Yun din ba ang plano ng Diyos? Kasi baka naman yung ipinagpipilitan kong gawin sa buhay ko, yung ipinagpipilitan kong maabot na pangarap, at kung ano pa man yan, baka naman ako lang ang may gusto niyan. Tinanong ko na ba ang Diyos kung yung pangarap at kagustuhan ko sa buhay ay ang kanyang plano at kagustuhan para sa akin? San Jose, esposo ni Maria, ipanalangin mo kami. Amen.